Teacher, sira na po ang electric fan namin. Ay naku, kapag nasira ang mga kagamitang dekuryente sa bahay, ano kaya ang dapat gawin? Itatapon na lang ba agad? Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga simpleng paraan para kumpunihin ang ilang sirang kagamitan? Pero sandali, hindi basta-basta pwedeng magkumpuni ng gamit na may kuryente. Kailangan nating malaman ang tamang hakbang at pag-iingat. Kaya sa video na ito, matututuhan ninyo ano ang mga kagamitang dekuryente, bakit mahalaga ang pagkukumpuni, at ang mga hakbang sa ligtas na pagkukumpuni ng mga kagamitang dekuryente. Ako si Teacher Waven ng Study Buddy PH at sabay-sabay tayong matuto. Bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin, ano nga ba ang kagamitang dekuryente? Ang kagamitang dekuryente ay mga aparato o kasangkapan na gumagamit ng kuryente upang gumana. Halimbawa nito ay electric fan, telebisyon, refrigerator, computer, microwave, washing machine. Halos lahat ng bahay ay may ganitong mga kagamitan dahil pinapadali nito ang ating pang-araw-araw na gawain. Kung wala ang electric fan, baka pawis na pawis tayo sa init. Kung wala ang refrigerator, mabilis masisira ang pagkain. Pero kahit gaano tayo kaingat, nasasira pa rin ang mga ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat gawin kapag nasira ang isang kagamitang dekuryente? Imbes na itapon agad ang sirang kagamitan, may mas magandang gawin. Ang pagkukumpuni ay mahalaga dahil nakakatipid tayo sa pera. Naiiwasan ang pagdami ng basura. Napapakinabangan pa ang mga gamit. Kung ang plug ng electric fan ay maluwag lang, hindi na kailangang bumili ng bagong fan. Aayusin lang ang plug at maaari na itong gumana muli. Pero tandaan, napakahalaga ng pag-iingat kapag may kinalaman sa kuryente. Bago natin pag-aralan ang mga hakbang, kilalanin muna natin ang ilang mahalagang salita. Power source. Ito ang pinagmumula ng kuryente na nagpapatakbo sa isang aparato. Electric shock. Ito ay pinsalang maaaring maranasan kapag nakuryente ang isang tao. Screw o fastener. Ito ay ginagamit upang pagdikitin o pagsamahin ang mga bahagi ng isang bagay. Rubber gloves. Ito ay guwantes na nagpoprotekta sa kamay laban sa kuryente. Safety glasses. Ito naman ay proteksyon sa ating mga mata habang nagkukumpuni. Ngayon, pag-usapan na natin ang mga hakbang sa ligtas na pagkukumpuni. Una, pagsuri at pag-unplug. Ang unang hakbang ay suriin ang kagamitan. Pero bago gawin ang kahit ano, hugutin muna ang plug sa saksakan. Ito ay upang maiwasan ang pagkakuryente o electric shock. Kung sira ang electric fan, siguraduhing naka-unplug muna bago buksan. Pangalawa, paglilinis. Minsan, ang problema ay alikabok o dumi lamang. Halimbawa, kung ang electric fan ay mahina umikot, maaaring marumi lang ang blades o motor. Kapag nalinis ito, maaari na itong gumana ng maayos.
Pangatlo, pag-alis at pagsasaayos ng mga bahagi. May mga pagkakataon na kailangan nating tanggalin ang ilang bahagi ng kagamitan. Halimbawa, kung maluwag ang screw ng plug, maaaring higpitan gamit ang distornilyador. Siguraduhing maingat sa pagtanggal at pagbabalik ng mga bahagi. Pang-apat, pagkakabukod ng wiring. Kung ang problema ay nasa wire o kable, kailangang ayusin ito ng maayos. Halimbawa, kung naputol ang wire ng extension cord, kailangan itong maayos na pagdugtungin at balutin ng electrical tape. Panglima, pagsusuri at pagsubok. Matapos ang pagkukumpuni, kailangan nating subukan kung gumagana na ang kagamitan. I-plug ito at tingnan kung gumagana na at ligtas ng gamitin. 6. Paggamit ng PPE. Sa pagkukumpuni, mahalaga ang Personal Protective Equipment o PPE. Kabilang dito ang rubber gloves at safety glasses. Ito ay para maprotektahan ang ating sarili laban sa aksidente. Pampito, pagsubok bago gamitin. Siguraduhin na maayos at ligtas na gumagana ang kagamitan bago ito gamitin muli. Panghuling hakbang, pagtawag ng tulong kung hindi ka sigurado sa iyong ginagawa. Humingi ng tulong sa eksperto o nakakaalam. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa malagay sa panganib. Bago tayo matapos, balikan natin ang mga hakbang. Una, pagsuri at pag-unplug. Ikalawa, paglilinis. Ikatlo, pag-alis at pagsasaayos ng mga bahagi. Ika-apat, pagkakabukod ng wiring. Ika-5, pagsusuri at pagsubok. Ika-6, paggamit ng PPE. Ika-7, pagsubok bago gamitin. Ika-8, at pagtawag ng tulong. Ngayon alam na ninyo kung paano ligtas na magkumpuni ng ilang kagamitang dekuryente. Pero tandaan ha, hindi porket natutunan ninyo ito ay magkukumpuni na kayo ng refrigerator mamaya. Laging tandaan, kaligtasan muna bago pagkukumpuni. Kung may natutunan kayo sa video na ito, like, share, at mag-subscribe na sa ating channel. Dahil dito sa Study Buddy PH, ang pag-aaral ay parang electric fan. Kapag may kaalaman, siguradong iikot ang utak mo sa bagong kaalaman. Ako si Teacher Waven at magkita-kita tayo sa susunod nating aralin. Bye mga Study Buddies! Ngayon, gawin ang mga sumusunod na gawain para mas lalo pa tayong matuto.